Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? We have here the Knight of Wands, the Two of Swords, the Nine of Swords, and the Justice card. Okay, so mukhang meron kayong palaisipan dito. Parang hindi nyo alam kung ano yung totoong intensyon sa inyo ng isang tao, especially if you are dealing with a Sagittarius. Parang nag-aalinlangan kayo sa tao na ito kung bakit may mga certain things siya na ginagawa towards you na parang nagda-doubt ka kung genuine nga ba or hindi. And it's stressing you out. Okay? Pwedeng, itong tao na to siguro nagpapakita sa'yo ng too much affection or sobrang, maligalig or basta hindi siya yung usual na ginagawa niya sa'yo before. Okay? Kaya parang nagtataka ka kung bakit ganon yung treatment niya sa'yo. And then we have here the Lovers, the King of Cups, the Ace of Wands, and the Two of Swords. Ngayon, ang sagot is, mahal ka niya. Okay? Parang wala ka namang dapat na ipagduda. Parang gusto lang niya siguro na maibalik ang romance or kilig sa relationship ninyo na dalawa. Gusto niyang buhayin, kumbaga basta yung sigla sa relationship ninyo. And mukhang mahal ka naman niya the same way na mahal mo siya. And mukhang yun naman yung intention niya at parang tapatan yung naibibigay mo na pagmamahal towards sa kanya. Okay? And then we have here the Three of Swords, the Strength card, and the Four of Pentacles. Ngayon, kung may history kayo ng panloloko, kung hiniwalayan ka nitong tao na to before, or kung nagkaroon ng third-party situation, maaaring pinagsisihan niya na ito at parang whatever it is na ginagawa niya or gagawin niya towards you na sobra-sobra is yun yung way niya para humingi ng tawad sa'yo or maipakita sa'yo na nagsisisi siya sa ginawa niya. Okay? Pero nakikita ko dito na you are unable to let go of what happened. Parang, or pwedeng kinokontrol mo yung sarili mo na wag masyadong magtiwala kasi nga nasaktan ka before. Kaya tuloy nagdududa ka sa lahat ng aksyon or sa lahat ng ginagawa niya para sa'yo. Parang feeling mo may hidden agenda palagi siya. Okay? And then we have here the Eight of Wands and the Queen of Cups. So, ang ibig sabihin lang dito is you need to talk to each other, no? Or pwedeng ibig sabihin rin yan na you should go with the flow or accept kung ano yung kaya niyang ibigay sa'yo. And kung talagang mahal mo naman tong tao na to, I think you will forgive him or her eventually. And then we have here the Chariot, which means na magkakaroon naman ng magandang usad or progress yung relationship ninyo na dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini.
para sa mga Libra. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? We have here the Page of Wands, the Ace of Pentacles, the Empress, and the Ten of Cups. Malaki yung possibility na you are dealing with the fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Malaki rin yung chance na earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so base sa mga barahan na to, malaki yung possibility na magkaroon kayo ng new beginning nitong tao na ito na will eventually lead into something really serious or pwedeng magkatuluyan kayo nitong tao na to. May chance din na magkaanak kayo nitong tao na to. Ngayon, kung itong tao na to is an ex or kasal kayo nitong tao na ito, malaki yung possibility nga na mabuo muli or maging masaya muli ang inyong pagsasama. Okay, at maaaring magbunga nga ng bagong anak. Okay, and then we have here the Three of Cups. Again, talks about reunions. Okay, so gagawa ng paraan talaga itong tao na to na makipag-reconcile with you and parang magdidesisyon ka talaga dito ng matindi kung tatanggapin mo ba siya or hindi, and kung ano man yung mga conflicts na meron kayo, maaaring mapag-usapan nyo ito para sa ikabubuti ng inyong relasyon. Okay? And then we have here the Fool, the Hermit, and the Nine of Cups. So, mapagdidesisyonan mo nga dito to start again or parang to renew yung relationship mo with this person na yung tipong wala kang masyadong iisipin, ayaw mong magpaka-stress, ayaw mo ng masyadong problema, na parang chill ka lang, at dahil dyan, maaaring makaramdam ka ng contentment sa mga susunod na mga araw na parang feeling mo natutupad yung mga pinapangarap mo between the two of you. Okay? And then we have here the Queen of Swords and the Three of Pentacles. So, ang nakikita ko din dito na isa sa mga solutions para mag-improve yung relationship ninyo is open communication and honesty towards each other, and of course yung nagtutulungan kayo na dalawa para maisaayos ang inyong pagsasama. And then we have here the World card, na ibig sabihin this can be the beginning of a new chapter in your relationship kung saan mas parang mas pinatibay at mas pinasaya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Three of Wands, the Chariot, the Star, and the Temperance card. Okay, so mukhang ang focus ng mga pangyayari sa mga susunod na mga araw is ang iyong pag-usad or pag-move on. Okay? Na maaaring may mga bagay na maibibigay sa'yo or may mga pinapangarap ka or mga hinihiling ka na matutupad. Na this is like the perfect time for you to finally do what you need to do about, making progress with yourself, maybe with your career, ganyan, or
mapabuti ang iyong finances or yung overall state mo. Okay? And because of that, maaaring makaramdam ka ng blissfulness or peacefulness sa mga susunod na mga araw. Parang kalmado ka lang. Okay? And then we have here the King of Pentacles, the Seven of Pentacles, the Ace of Swords, and the Ten of Wands. And then, habang ikaw ay mapayapa at walang pinoproblema, saka ngayon merong makikipag-communicate sa'yo at parang gusto niyang linawin yung mga naging problema between the two of you. Gusto niyang pag-usapan yung sitwasyon ninyo. And mukhang hindi ka naman mamadaliin nitong tao na to. Parang willing naman siya to wait for you or to work hard to gain your trust. Again, parang ganyan. At mukhang seryoso naman siya sa kung ano man ang intention niya towards you. And then we have here the Hierophant, the Two of Cups, and the High Priestess. So, ang approach nitong tao na to sa'yo is conservative or traditional. Hindi siya yung tipong masyadong aggressive, hindi ka mamadaliin, hindi ka kukulitin, ganyan. Pwedeng liligawan ka or talagang tsatsagain ka niya hanggang sa makuha niya talaga yung loob mo. Okay? And then we have here the Seven of Wands and the Five of Swords. So talagang willing itong tao na to na parang ipaglaban ka, panindigan ka as a way of telling you siguro or showing you na kung ano man yung ginawa niya before, ano man yung naging problema ninyo before, is water under the bridge. Parang ganun. Or handa siya na tawag nito, i-prove sa'yo na nagbago na siya. Okay? And then we have here the Seven of Cups. Ibig sabihin, you have a choice. Okay? Kung babalikan mo ba siya or hindi. Nasa sayo yan. Lalong-lalo na nga kasi kung peaceful ka naman na okay ka na. Okay, na parang you feel like hindi mo naman na siya kailangan sa life mo. So, yun yung option 1 mo. Option 2 is parang nakikita mo naman na seryoso siya. Na talagang nag-e-effort siya sa'yo. Okay? Na willing to wait naman siya. So, another option is yun nga, balikan mo. But whatever it is, no, the ending could be yung tipong alam mo na kahit anong mangyari, kahit mag-isa ka man, sa huli, you will still be okay. Parang hindi ka kumbaga nagre-rely sa kahit sino or kahit ano para maging happy ka. So, kahit na sabihin natin, piliin mo to at mawala man ito ulit muli sa'yo, you will still end up being okay because you are finally at peace with who you are. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari.